Hello Kathleen fans! Excited akong ibalita sa inyo na legit ito mga kasamresa, pumupunta talaga at saka bumibisita si Pops Alden. Nagkikita ang dalawang ito mga kasamresa sa bahay mismo ni Ma'am Catherine. So lately ko lang din ito or kahapon ko lang talaga siya nalaman. Kagabi actually to be exact. Na ito talagang legit kasi yung haircut ni Sir Alden. Kasi inisip ko dati, nagsushoot siya sa bahay ni Kat, sa studio ni Kat mga kasamberos. Nung sa BDO time pa nila ng campaign. Pero ngayon ito bagong-bago BDO bench pala yung iba niya sinushoot niya dito mga pero ito bagong-bago, ito yung time niya na pag-invite sa BDO Fiesta dito sa SM Lana nga naginap kahapon. So talagang team panatag tayo mga customers kasi nagkikita talaga si Mr. and Mrs. Wilkerson mga mga kasombrero. So lang din na-confirm lang din ng isang Kathleen fan ito. Kasi nga ito nga talaga yung yung studio ni Kath mga kasombreros sa Bernardo Casa na kung saan ay ito nga po ay Bernardo residence mga kasombreros. So fresh na fresh si Pops Alden. So wala na silang maitatanggi. Talagang private but not secret ang kanilang relasyon mga kasombreros. And nakita ko dito para siyang si Coco Martin na yung kanyang katawan mabilog-bilog na rin. So parang ala Coco Julia na lang ang galawan talaga ng dalawang ito mga kasombreros. Magtataka na lang tayo ay nasa isang bahay na sila. With all due respect naman si Sir Alden ay magalang at saka mabait na tao. So talagang ipopormal niya. Sabi nga niya dati, kapag may nililigawan siya, idadalin siya sa bahay at saka pupuntahan sa bahay. Ganon, dapat formal. So yun mga kasombreros So team panatag tayo, huwag na tayo mangamba na kung ano pa man ang wala nang makakabakod kay Mrs. Wilkerson. Hindi na makakabakod si Doc Kenneth, si DJ or si Mayor Alcala. Wala na makakabakod kasi nabakuran na mismong binahay na, talagang pinupuntahan na sa bahay si Ma'am Catherine mga kasamreso, di ba? Wala nang wala nang makakatalo at makakauna sa linya sa pila ng panligaw kay Ma'am Catherine kasi nasa bahay na mismo pupunta ang inyong pambansang bay soon to be pilot at saka businessman at saka actor, director, lahat na biker, runner, lahat na po mga kasombreros. So wag po tayo mangamba team panatag po tayo mga kasombreros. And then ito si Ma'am Catherine, update tayo. Sobrang kulit ito na narinig nyo lang napamura si Ma'am Catherine dito kasi nga sobrang gutom na daw niya dun sa may contestant nila kagabi sa nagmamagic mga kasombreros sabi niya kinakain niya daw niya yung mga salita niya kasi nga dahil sa gutom. Yung kanilang contestant ay magician from from Iloilo si Godwin Gonzales. Although biblically speaking ay masama po ang magic mga kasombreros. Tapos ang kulit ni Ma'am Catherine dito kasi parang yung tinawag niya si Donnie na magsalita Mr. Donato, the magician himself. So yun nga si Sir Donnie rin pala ay mahilig din pala sa magic so medyo ako dun, medyo nagulat mga kasombreros. And sabi ng contestant dito, kamukha daw ni Ma'am Catherine yung asawa niya ni si Godwin mga kasombreros. Yung tatay niya tsaka yung anak niya kasi ay sobrang ganda ng anak ni Godwin, si Gadwena. So para sabi niya sabi ni Ma'am Eugene, napansin niya na pwedeng kamukha ni Catherine yung anak ni Godwin na maganda mga kasombreros na morena rin siya at saka matangos ang ilong. So pero ang kulit lang sabi ni Eugene, pwedeng may bala ka bang artista? Sabing gano'n ni Gadwena, maybe. Tapos pinilit siya ng tatay niya, sabi na oo na. Sabing gano'n ni ng tatay niya mga kasombreros. So ang kulit lang si Ma'am Catherine dito parang ang hirap, naisip ko dito mahirap yung ginagawa nila sa PGT kasi series kasi ang tao andun sila buong araw sa labas mag-audition, so mag-aantay talaga sila. So minsan siguro yung shoot nila nito ng audition alas 12 ng hating gabi as in walang as in puyatan talaga ito mga kasombreros kasi hindi pwedeng pauwiin yung mga tao na galing pa tulad nito sa Iloilo. So kung kaya change costume nilang ginagawa nila, yung brown na costume ni Ma'am Catherine paiba-iba lang costume nila. And then another set na naman, tuloy-tuloy yung kanilang shoot mga susurround taping kasi nga
yung mga tao pag malayo yung lugar, no, syempre na maawa ka na pauwiin din sila mga kasombreros. So ang hirap, no, naisip ko dito, alam nyo, maganda lang yung show na nakita mo, pero yung hirap, yung pagod, yung puyat na dinadanas nila tulad dito, no, na talagang nagprank kasi na kinakain na niya yung words niya dahil sa gutom. So doon ko na prove ulit na talagang mahirap yung kanyang ginagawa kasi simultaneous siya mga kasombreros, no, tuloy-tuloy ang kanilang ang kanilang ginagawa. So latest update kay Sir Alden, no, nasa Maynila na siya. So ang record ko lang dito ay meron na siyang mga story na nilagay sa kanyang Instagram, pero mamaya ko lang sa isang vlog yon gagawin mga kasombreros para additional doon kasi masyadong madami. And then ito, sobrang kulit ito, ginawa ng fan ay pinagtabi yung color black na damit ni Ma'am Catherine kung saan ay mayroon siyang bag na sabi daw ay bigay ni DJ, pero pwedeng binili din ni Catherine mga kasombreros kasi gusto niya to. Tapos yung naka-black naman na cycling outfit si Sir Alden na nagbabike mga kasombreros. Ang kulit, no? Sobrang lupit ng ng ginawa nila. And then ito, pinagtabi nila yung naka-phone, naka-Vivo si Sir Alden, naka-Realme naman si Ma'am Catherine. Sobrang bagay na bagay ang inyong Mr. and Mrs. Fulkerson. Alright, salamat sa ating Catherine items and yun nga, no, huwag po tayong mabahala kasi bumisita na si Sir Alden doon mismo sa kanilang bahay ni Mrs. Fulkerson mga kasombreros. Alright, so sana po ay pangin po natin ang Word of God and blessed Sunday everyone. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Established Peace. Isaiah 26 verse 12, Lord, you will establish peace for us, for you have also done all our works in us. Sa Tagalog, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan at anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. So, ang context ni Isaiah dito mga kasombreros ay napaka makapangyarihan na isang prophetic message. At ang verse na ito ay nakapaloob dito yung pag-asa at saka yung kapayapaan na ini-establish, no, binibigay sa atin ng Panginoon mga kasombreros sa kanyang mga tao para it's a sort of divine assistance and divine intervention ng ating Panginoon na kapag ang tao wala ng kapayapaan sa inner nito na pagkatao, sa puso't isipan, sa tahanan in particular, no, sa community as a whole, ay nandun yung kanyang establishment ng kapayapaan at siya nagbibigay nito mga kasombreros. So the passage articulates a profound truth, no? Ito, napaka taas na katotohanan. While human efforts may fail, it is ultimately God who establishes peace among His people. So, napakahalaga kasi dito nakita ko mga kasombreros sa literal at saka reality ng buhay. Marami ang mga pamilya ngayon yung nasa-struggle sila sa kapayapaan. Yung pagbubuklod-buklod, yung unity, kasi hindi magiging united ang isang magulang, ang isang anak, ang isang pamilya in general kapag wala pong kapayapaan. Okay? Hindi ma-establish yung kapayapaan kapag hindi rin united. So ano yun sila? Interconnected yan sila mga kasombreros. Maraming mga magulang, hindi nila ma-please ang kanilang mga anak nung lumaki na ay naging mas lalong miserable ang buhay kasi hindi nila mautusan or wala silang unity kapag nagplano ang isa, hindi naman sinusuportahan ng isa, kapag nagplano ang magulang, hindi naman sinusuportahan ng anak. So ganun mga kasombreros, and it's very dangerous, no? Hindi siya ideal family. This declaration comes amidst an acknowledgement of reliance on the Lord's work in their lives, affirming that any accomplishments they might receive stem from His grace. So kapag tayo po ay ina-acknowledge natin unang-una, no, declaration na ina-acknowledge natin at saka nagre-rely tayo sa Panginoon mga kasos at sa kanyang mga gawa, na ina-affirm natin, no, na yung accomplishments na meron tayo ay nagmumula sa kanyang grasya, no, sa kanyang grace mga kasombreros. And as believers, no, bilang manampalataya ng Panginoon, na araw-araw tayo may trials, no, sa buhay. Ang verse po na ito ay nag-encourage sa atin na patuloy siyang pagtiwalaan at ang kanyang provision ng kapayapaan. That is why established peace mga kasombreros. Let's proclaim, let's declare, and let's practice talaga, no, gawin natin kasi tayo, no, bilang isang pamilya, for example, nanay ka, tatay ka, anak ka, no, kapatid ka, kapag ikaw mismo merong kapayapaan, kapag dumikit ka, no, kapag dumikit ka sa kapatid mo, sa asawa mo, sa
magulang mo, tapos kayong lahat ay may kapayapaan sa puso. Let's say merong isa na hindi mapayapa, kapag kayong 4 o 5 ang may payapa or may peace sa iyong loob, no, mahawa yun mga kasombrero. Whereas kapag mas marami ang walang kapayapaan sa puso't isipan, ay nako, rumble talaga ang ang aabutin mga kasembreros. And any other authorities or lords that have once influenced his people are ultimately rendered powerless. This reminder parallels broader themes in scripture about reliance on God versus worldly systems and addresses the importance of faith during turbulent times, demonstrating that despite present challenges, God's ordaining peace is assured for those who are humble and seek Him sincerely. So, ito nakukumpara din natin yung nation, yung peace ng nation, yung peace ng barangay, yung peace ng community mga kasembreros versus dun sa peace na kaloob, no, established ng Panginoon. Doon natin din nakukumpara din natin mga kasembreros, no? Kasi ang mga tao kapag nakita nilang walang kapayapaan, no, kapag merong mali sa pamumuno, ay talagang nagmamambol yan sila, no, magrarumble yan sila mga kasembreros. Kahit na sa social media lang ay makita mo talaga nagpapalitan ng mga verbal attacks mga kasembreros sa mga tao, and it's really dangerous din, no, hindi siya ideal na nation or community. This verse in question, Isaiah 26:12, can be seen as an acknowledgement of God's sovereignty and providence in the lives of His people. So literally, talagang ito po ay patungkol sa establishing peace mga kasembreros at ang gawa ng ating Diyos sa atin. No, anumang gawa, sabi dito, anumang gawa namin dahil sa iyong kalooban. So, kasi ang buhay natin dito under the sun, under the heaven mga kasembreros, ay either hindi approve or approve ng Panginoon. So kung nangyari ang isang bagay, ang isang event sa atin, whether a trial or a success mga kasembreros, ay inallow niya yun. Kumbaga pa nasa kanya ang final approval, nasa kanya ang final say na yes ba to? Parang ano siya, para siyang isang bossing sa isang kumpanya, na isang manager for example, na nag-file ka ng leave, kaya nandun na lahat-lahat, no? Tapos hindi pala inalaw. So nasa kamay ng isang manager ang approval at saka disapproval ng iyong leave na final mga kasembreros. So parang ganoon ang Panginoon. So nasa kanya ang approval, no? Anything that happens, anything that is occurring dito sa mundong ibabaw ay nasa kanyang approval mga kasos. That is why para sa ating mananampalataya, reminder ito na we have to rely hindi sa ating personal strength, kundi sa kahit na sa mga accomplishments natin, sa status natin sa society, sa pamilya, kundi sa Panginoon mga kasembreros. Kasi siya talaga ang source ng lahat-lahat, no? Peace, hope, faith, grace, mercy, forgiveness, lahat-lahat, humility, no, compassion, kindness, generosity, self-control, lahat mga kasos, virtues, lahat po ay siya ang source natin. Kung kaya, He is really reliable and trustworthy. So that is why yung peace din pangarapin natin mga kasembreros, and let's practice peace. Let's be a peacemaker, not troublemaker. And ang paghubog natin sa mga anak natin, pagdisiplina, magsisimula sa tahanan. At syempre, it takes a barangay to raise up a child. Tama yun. Kung kaya yung mga pinsan, yung mga tito-tita dapat, no, ganun din ang attitude. Kasi ano yan yung mga classmates for example, na minsan natin nagko-control na kasi malayo sa atin. Pero tayo mga magulang, dapat founded at rooted sa salita ng Panginoon. Nothing else, no? Mga kasembreros. Alright, so na po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, establishing peace, the peacemaker and the source of peace, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po mga kasembreros, and paalam po. I love you all.